Araw po mga kapams, isa pong espesyal na araw ang ating gagawin ngayon. Kasama po natin si Kalingap Turak. Kuya Turak, bati po kayo. Yun po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapams, mga kalingap dyan. Shoutout po sa inyo. Nandito po ako ngayon sa kanilang tahanan. At binisita po natin sila. Mga kapams, kakaiba po ang ating pag-uusapan ngayon. Lumalalim na po ang gabi. Pero datapat binigyan po tayo ng pagkakataon na makausap po at makakwentuhan si Kuya Turak. Bakit ko nga makakwentuhan niya si Kuya Turak? Mga kapams, nagkakapi lang po kami. Ito po, kapi po tayo. Ayan, kopi-kopi lang. At sasamahan po natin ang konting kwentuhan yan. Ako naman po yung nagagalak at napasyal po sa amin si Kuya Turak, mga kapams. At ako po ay napapaisip, dahil sabi ko, ang ganda ng pagkakaibigan ni Love, ni Kuya Turak po. At sabi niya nga po, huwag ko siyang tawagin Kuya Turak. Tawagin ko siyang Kuya Nestor. Ayan. Tama po ba? Apa. Ayun. Si Kuya Nestor po ay nakasama po namin mula pa sa Sakyamba, Sarangani. Apo. Doon ko po unang nakilala si Kuya Nestor. At doon po, yun nga po, nagkaroon ng kwentuhan bilang isang magkaibigan at lumalim ng lumalim dahil nagkasama po sila ni Love sa pag-vlog. Ang dami po nila natulungan. Kwentuhan nyo nga po kami tungkol po sa pag-vlog nyo po sa Jensen po, no? Apo, sa Jensen po sa, Sige po. sa bundok po ng San Jose. Shoutout po sa mga taga-General Santos City, lalo-lalo na po yung mga taga-San Jose. Yung mga kapatid po natin dyan, ng mga katutubo na Blaan, tsaka Tibuli. At lubos ako nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap niyo po sa akin. Sa aming dalawa ni Renji, dyan po sa lugar po ninyo. Shoutout po pala, no? At minsan ko na rin po nakadao kong palad. Yung sa Balaan po. O yung nasa tuktok ng bundok. Sa may Purok at Bag. Opo. Yung nasunugan po. Kung po sa inyo, sana napapanood niyo po. Purok Tanda. Tanda. Purok Tanda. Purok Tanda. Opo. Yung napuntahan po natin. Opo. Ayun. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Nandito po kami ngayon sa Manila. Kasama po sila nandun sa dulo lang. Nag-edit po kasi para ihanda po ang video para sa inyong lahat. Ayun. Bakit nga ba tayo nandito, Kuya? Kape. Alam niyo po itong si Kuya, hindi niyo, trivia lang po, fun fact. Oo. Mahilig po sa kape. Si Kuya Turak. Coffee juice. Hindi na po siguro nakakapito lang siguro ako sa isang araw. Oh, grabe. Nakakatulog pa po ba kayo nun? O pampatulog niyo ang kape? Tulog. Kape, tapos may tulog. Kuya, chill-chill lang to ha. Sleeping Chill lang to ha. Sige. Ayun. Fams, ako po ay natutuwa at nakasama po namin, binisita tayo ni Kuya Nestor po. Pero gusto ko kasing malaman Siyempre, vlogger nga po sila ni Love. Kahit po ang inyong lingkod ay nag-vlog na rin po kahit paano. Pero napapaisip ako, paano po kaya nagsimula si Kuya Nestor sa kanyang pag-vlog? Maaari niyo po bang ikwento yun sa amin, Kuya? Pwede po. Sige po. Noong araw po kasi, fanatic na po talaga ako nila Kuya Bal. Sila po yung sinusubaybayan ko talaga noon, yung mga panahon. Dahil wala pa akong YouTube channel po noon. At wala pa po akong balak na gumawa ng aking YouTube channel. Hanggang sa nakilala ko itong si Boss Anime Reactor TV. Na siya yung gumabay sa akin, tumulong hanggang sa mamonetize yung aking YouTube channel. Shout out kay Boss Anime. Ay, shoutout po, Anime. Yan po, kaya nagsimula na po doon, nag-upload ako kung ano po yung ko dati sa ibang bansa. Na monetize din. Dati po kayong abroad. Ako, Saan po kayo nag-work? Pagkwento nyo nga po sa amin ng buhay abroad nyo rin po. Marami pong nanonood sa atin, mga OFW rin po. nagsimula po ako noon sa Saudi. Yung sa 6 na taon din ako sa Saudi noon. Tapos sa Kuwait naman po, 7 taon. Parehas na lang po wari po ng trabaho doon. Sa oil and gas industry po ako. Isa po ang crane operator po nandun. Grabe, bigatin pala, no? Yan, Grabe, no? Crane operator. Grabe, sa pagpapakain laki ng natin, katawan ko. grabe. Pinapangarap ng marami yan, pero iilan lang, no? Kano Sa ating sahod mga dyan. kababayan. Laki ng sweldo dyan. Regardless kung magkano yung ipon ni Kuya, hindi na natin tatanong yan, syempre. Siyempre, nakatago pa yan. Pero, Kuya, itatanong ko lang po, paano mo ba kayo nagkaroon ng interest na mag-vlog? Napakaganda po pala ng trabaho niyo doon. Sa akin kasi, sabi natin na medyo okay ang trabaho natin doon, nakakasahod tayo ng maayos. Pero, andun yung kumbaga, parang hindi ka na masaya sa ganung ginagawa. Parang gusto mo yung mas masaya pa na ginagawa. Gaya ng, ang napili ko, gaya ng pag-vlogging, kahit pa paano nakapagpaabot tayo ng kahit na konting tulong. Kasi nakakaano po kasi, iba po kasi yung
pakiramdam, yung saya. Lalo na nakikita mo yung mga tao na napapaabutan ng tulong na sasabihin sa'yo. Alam mo, sabihin lang sa akin sa bundok. Sa tagal-tagal ko na, sa ganitong edad ko, ngayon lang ako nakatanggap ng biyaya galing sa ibang tao. Yun ang isa sa dala-dala ko talaga. Grabe. At sabi nga nila, at para sa akin, paniniwala ko, hanggat maaga pa, gawin mo kung ano yung nagpapakasaya sa'yo. Kasi ang buhay natin, hindi natin pwedeng i-rewind. Gawin mo kung anong gusto mong gawin kung saan ka masaya, kung ka. Kasi, once hindi mo ginawa yan, darating ang araw na pagsisisihan mo kasi hindi mo nagawa yung gusto mong gawin. Yan. Ito ang gusto kong gawin. Kailan po kayo napaisip na ito na yung gusto mong gawin, kuya? Noong nung sa puwet pa ako, nag-charity na ako kahit nandun pa ako. Bukod sa nag-sponsor tayo, gumagalaw na rin ako ng... Nagbablog na rin po kayo noon, hindi pa rin po. Nagbablog na rin ako nun, kaso alam yung misis ko na nang nagano na. Suggest, boss. Nagbablog. Balik ka lang ka, bro. Mag-sponsor pa sa akin. Kaya matanong ko, nabanggit nyo na maikli lang ang buhay, gusto nyo mas maging masaya at ginagawa nyo na ngayon. Gusto nyo gawin para masaya po kayo. Masaya po ako. Wala akong pagsisiyan o wala akong pagsisisi sa naging decision ko. Although, wala pa tayong kinikita pa. Pero, hindi natin, kumbaga, yung... Lahat naman tayo, gusto natin na kumita. Hindi natin pwedeng isang tabi yun. Pero yung saya na may dudulot, may kukumpara mo doon. Kasi kung ang habol mo lang kita, hindi ka pupunta dito, hindi mo isasakripisyo. Ang sa akin, mas timbang yung saya na nararamdaman sa ginagawang pagtulong. Yun ang, kumbaga yun ang priceless, hindi kayang bayaran yan. Tama po. Pero kuya, mawalang galang. Bakit po ngayon nyo lang napagdesisyonan yung pagcha-charity kaysa noon na medyo mas bata pa po kayo? Kasi po nung mga panahon na yun, marami pa po tayong mga, kumbaga, pinagkakagastusan pa na iba. Ganito kung bakit ko pinasok itong larangan ng pagcha-charity, dahil din po ako na kay Kuya Bal. Kasi siya yun talaga yung kauna-unahan natin na naging, kumbaga, iniidolo sa larangan ng pagcha-charity. Ngayon naman, nung habang nanonood ako sa vlog nila, Kalinga Prab, tsaka ni Kuya Bal noon, doon sa pabahay po ni Kalinga Prab, kay Maylin, kung natatanda niyo po mga Kalingap, na kapamisiyan. Noong mga panahon na may na-vlog po si Kalinga Prab na yung bahay nila nasa tabing kalsada na mayroong anak na malilit ng si Maylin. At ayun na napabahayan ni Kalinga Prab. At nung pinapangalan tawag doon, yung turnover ng bahay kay Maylin, kahit nila Kalinga Prab, pina-turnover yung bahay nila. At naging nung si Kabisis doon, kumbaga guest nila. Si Kabisis, hindi mo ba po kilala noon, mga panahon na yon. Ay, nung tinawag ni Kuya Bal si Kabisis, yun, pumunta sa harapan. Nasayaw. Sumayaw. Habang pinapanood ko, tapos biglang nagtumbling. Sabi ko, sino kaya to? Doon ako nagkaroon ng interest na halongkatin yung YouTube channel ni Kabisnes. At doon na rin nagsimula yung pag-subscribe ko sa kanya. Hanggang sa ngayon, ang support hanggang sa ngayon. Solid pa rin tayo sa kanila. So, nakita po kayo personal ni Kuya Bal? Nung sinadya ko po siya Meron po ba kayo naalalang payo ni Kuya Bal? Sigurado mapapanood nyo rin po ito. Hindi man bukas makalawa. Sa ibang panahon mapapanood nyo. Ang payo sa akin ni Kuya Bal, ituloy mo lang kung anong nagpapasaya sa'yo. Gawin mo kung anong gusto mo. Huwag mong tignan yung revenue. Ang tignan mo yung mga tao na napapasaya mo. Kasi yung revenue, kita, ano na lang sabi ni Kuya Bal, kumbaga bonus na lang yan. Kasi yung pasasalamat lang ng isang tao na napabutan mo, yun ang yaman, kayamanan yun. Yung treasure talaga yun. Na hindi kayang bayaran ng anumang salapi. Totoo. Kasi habang tumatanda po tayo, no? Sa totoo lang, ako personal po, no? Nagiging ilan na lang ang kaibigan mong totoo. Ngayon, dahil pumasok tayo sa pag-YouTube, hindi natin alam makakakilala tayo ng iba't ibang tao pa. Na hindi natin alam mas lalalim pa, maging kaibigan natin. Na po, so napakaganda, ang dami natin na-inspire, napapasaya natin. Apo. At ipapa-flashback lang po natin. Kung sa totoo lang po doon, kung mapapanood niyo po yung mga naging reaction video ko noon, grabe. Sobra po akong mang-bash sa kanila noon. Totoo po yun, tignan niyo po. Kung sa
alam po natin yung sa mga Kapams family dyan, sa mga kariyap, sa mga solid na ka-business yan. Alam po niyo po yun kung paano ko sila i-bash ko noon. Pero ang tanong, bakit kami magkakasama ngayon?